Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin, aling pasaporte nga ba ang gagamitin ng isang dual citizen kapag nagrehistro sa e-travel? Details coming well. So medyo may kalituhan po ang ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga dual citizens na dalawa yung pasaporte. Unahin natin yung mga dual citizens na dalawa yung pasaporte. Alin nga bang pasaporte ang gagamitin mo kapag ikaw ay nagrehistro sa e-travel? Mas maigi na gagamitin ninyo yung Philippine passport ninyo kapag nagrehistro kayo sa e-travel as a dual citizen. Kasi pauwi kayo ng Pilipinas. Wala namang problema kung gusto nyo ding gamitin ang inyong foreign passport. Walang kaso po yun. Actually, either of both, kung gusto nyo magrehistro sa e-travel, gamit ang inyong Philippine passport or gamit ang inyong US passport. Pero gumawa tayo ng video about dual citizen during check-in. Kung aling pasaporte nga ba ang hinahanap ng airline. Ito usually ang hinahanap ng mga airline kapag nag-check-in ka kung ikaw ay isang dual citizen. So, gaya ng sabi ko, kung magre-rehistro ka sa e-travel, ito yung gagamitin mo. Ito lang kung ikaw ay may dalawang pasaporte. At dapat yung Philippine passport mo as a dual citizen, yun na yung updated Philippine passport mo nung naging dual citizen ka. May video tayong ginawa nito na as soon as you've become naturalized, naging citizen ka na ng isang particular na bansa, anumang Philippine passport mo na meron ka, magiging null and void na po yan. Kailangan mong mag-apply ng bago, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-apply ng dual citizenship. Ikaw ay nag-apply ng dual citizenship, mag-apply ka ng panibagong Philippine passport. Medyo madami tayong na-receive na bashing dahil sa videong yun. Kasi daw, mali-mali yung mga informasyon ko. Sino ba daw ako para magsabi ng ganon? Hindi ako gagawa ng video kung mali-mali yung informasyon. I am a dual citizen myself. Siyempre, inalam ko din yung mga rights ko as a dual citizen bago ako nag-apply. Hindi naman yung suntok sa buwan na nag-apply lang ako ng dual citizen. Kasi I am a US citizen, chinek naming maigi mag-asawa kung makaka-apekto ba yon sa pagiging US citizen ko kung mag-a-apply ako ng dual citizenship. So, may mga pag-aaral din yan bago tayo mag-apply. So, dun sa mga nagsasabing hindi ko daw alam yung pagiging isang dual citizen, ay nasa sa inyo na yun kung yun yung paniniwala nyo. Ako naman ay nag-share lang ng guide sa ating mga kabayan. Kung ayun yung paniwala, nasa sa inyo yun. Hindi ko kayo pipilitin kung gagamitin nyo yung guide o hindi. Pero gaya nga ng sabi ko, kung ikaw ay magre-rehistro sa e-travel, yung Philippine passport kung meron kang Philippine passport. Now, may mga kabayan tayong dual citizen na hindi nag-apply ng Philippine passport. At yung ginagamit lang nila is yung dual citizenship documents nila. Ito po yung gagamitin ninyo. Yung foreign passport ninyo ang gagamitin ninyo na magrehistro sa e-travel. It just makes sense kasi wala kayong Philippine passport. So, yung foreign passport yung gagamitin ninyo. Kasi kapag pumunta kayo sa etravel.gov.ph, merong dalawang box doon, Philippine passport holder at foreign passport holder. Gaya nga ng sabi ko, as a dual citizen, kung wala kang Philippine passport at yung gamit mo lang is yung foreign passport mo plus yung dual citizenship documents mo, yung 3 pages, yung foreign passport yung gagamitin mo para magrehistro ka sa e-travel. So, sana malinaw tayo doon, kabayan, kung aling pasaporte ang gagamitin sa pagrehistro sa e-travel bilang isang dual citizen kapag ikaw ay pauwi ng Pilipinas. Ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, maaari lang pong mag-comment or pwede po kayong mag-message sa akin sa aming Facebook page, The Eton Squad. Muli, kabayan, maraming salamat at naway ang inyong biyahe patungong Pilipinas ay maging malumanay, hassle-free at stress-free. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.